Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 286, si Mo Kanglan. Bing Hiteng. Medyo nagulat din ang kalbong pinuno. Si Bing Hiteng ay isang napakalakas na cultivator ng Ice and Snow Mountain Village. Ang kanyang pangalan ay sikat sa buong rehiyon. Nakapasok siya sa ikatlong layer ng Zuan Qi at halos kasing lakas ng patriarch ng Ice and Snow Mountain Village, si Han Zutian. Sa pagkakataong ito, siya ay personal na dumating dahil kay Bing Yuan. Si Bing Yuan ang kanyang direktang disipulo, matagal na niyang ginugol ang pagpapalakas sa kanya at pagkatapos ay may pumatay sa kanya, paanong hindi magagalit si Bing Hiteng? Great Master Bing, inakala ko na pareho kami ng katayuan sa lipunan. Hindi magandang maging ganoon ka-agresibo. Sabi ng kalbong pinuno habang nakapikit ang mga mata. Sinabihan siya agad ni Bing Hiteng na asar na ikinawala ng mukha ng kalbong pinuno. Hindi kaya maganda. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para kausapin ako? Sabi ni Bing Hiteng na ang boses ay puno ng lamig at mga mata na may paghamak. Ang mga tao ng Thunder Castle Organization ay isang grupo ng mga aso at manok sa opinyon ni Bing Hiteng, wala nang iba pa. Masungit at madungis silang tingnan. Kahit na mayroon silang kaunting impluensya sa Celestial River, hinamak sila ni Bing Hiteng. Paano naman ako? Sabi ng isang boses na parang masama. Tumiit ang mga mag-aaral ni Bing Hiteng. Sa sandaling iyon, isang napakasamang enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran. Ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugot. Sa himpapawid, isang siluet ang bumababa mula sa langit. Ito ay gumagalaw ng napakabilis. Isang brutal at masamang kamao ang binomba ang kapaligiran at dumiretso patungo kay Bing Hiteng, na puno ito ng isang siksik na masamang chi. Mawala. Galit na sigaw ni Bing Hiteng. Umuulan ng nyebe, at ang mga snowflake ay naging yelo na puno ng nakamamatay na chi na sumugod patungo sa kamao. Boom! Nanginginig ang kapaligiran. Ang nyebe ay elegante at maganda na bumabagsak mula sa langit, na lumilipad sa hangin. Ang lamig. Nagsimulang manginig ang mga tao na nasa di kalayuan nang tumagos ang lamig sa kanilang mga katawan. Ang lamig na iyon ay naglalaman din ng isang napakalaking siksik na masamang chi. Nakita ng mga tao ang katawan ni Bing Hiteng na naka-project patalikod. Sa lupa, isang mahaba at malalim na marka ang sumunod sa kanyang pinagdaanan. Blanko siyang nakatitig sa taong nasa harapan niya. Ang taong iyon ay mahaba at magulo ang buhok na lumilipad sa hangin. Mula ulo hanggang paa, ang taong iyon ay mukhang isang masamang espiritu, ito ay napapaligiran ng masamang chi. Gayunpaman, nang makita ni Bing Hiteng ang taong iyon, nagkaroon siya ng kakaiba at pamilyar na sensasyon. Reader. Nakaluwag lahat ang mga miyembro ng Thunder Castle Organization, puno ng takot ang kanilang mga mata. Siya ang dakilang pinuno ng Thunder Castle Organization. As expected, napakamisteryoso niya. Nang makita ng mga tao ang taong iyon, pinaikit nila ang kanilang mga mata na para bang gusto nilang makakita ng mas malinaw. Nakatitig pa rin sa kanya si Bing Hiteng. Ano, hindi mo nakilala ang isang matandang kaibigan? Sabi ng dakilang pinuno na tila masama na nagpang-inag kay Bing Hiteng. Ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit at sinabi niya, na tila nagulat. Ikaw ito. Talaga, ako ito. Bing Hiteng, hindi ka makapaniwala. Tama ba? Sa totoo lang, masyado akong nagulat, pumunta ka sa Celestial River at naging mahusay na pinuno ng Thunder Castle Organization. Nagulat na sabi ni Bing Hiteng. Nakilala niya ang taong iyon. Noong nakaraan, nag-away na sila, dati ay mas malakas si Bing Hiteng kaysa sa kanya kausap ngunit sa pagkakataong iyon, magka-level na sila, ngunit sapat na ang pag-atake ng dakilang pinuno upang siya ay paatros. Ganyan ang buhay. Nang mamatay ang anak ko, inialay ko ang buong buhay ko sa pagiging mas malakas at naging kung ano ako ngayon. Sabi ng dakilang pinuno na tila masama at misteryoso. Bing Hiteng, sa pagkakataong ito, muli tayong nagkikita ngunit mayroon tayong iisang layunin, asikasuhin muna natin ito. Sige. Sabi ni Bing Hiteng habang tumatango. May karapatan ng kausap na iyon na makipag-usap sa kanya. Tumingon sila at tumingin sa Celestial Mountain Restaurant. Grupo ng tanga, pumasok ka sa restaurant at sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Sabi ng dakilang pinuno ng Thunder Castle Organization, ang kanyang boses ay napakalamig. Kaagad pagkatapos, tumayo ang mga miyembro ng Thunder Castle Organization. Nagbubuntong hininga ang mga tao sa pagkamangha. Ang dakilang pinuno ng Thunder Castle Organization ay labis na kahanga-hanga, dominante at agresibo, kaya naman labis na kinatatakutan siya ng kanyang mga tao. Hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, isang malamig at hiwalay na boses ang kumalat sa hangin. May lumabas na silhouette sa entrance ng restaurant, unti-unting lumalabas ang taong iyon. Sa gilid ng taong iyon, may puro at banal na silhouette, mukha siyang anino. Ang mahusay na panuno, si Bing Hiteng pati na rin si Lin Fang at ang dalawa pa niyang kaibigan ay nagkatinginan sa isa't isa. Nakilala nilang lahat ang isa't isa. Nakakagulat, iyon si Lin Fang ng Yun Haisek. Sabi ni Bing Hiteng sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin, naisip niya. Ang batang iyon, siya ay isang halimaw. Dapat siyang mamatay ngayon. Nang nawasak ang Yun Haisek, si Bing Hiteng ay lumahok din sa masaker. Sa araw na iyon, nakita niya kung gaano kawalang halaga si Lin Fang, lalo na sa entablado ng Life and Death Arena. Sa sandaling iyon, wala pang isang taon, ang walang kabuluhang binata ay naging napakalakas na kaya nagawa niyang patayin ang pinakamahusay na pangunahing disipulo ng Ice and Snow Mountain Village. Kung bibigyan niya ng mas maraming oras si Lin Fang, natatakot siya na hindi niya ito makontrol at magiging isang malaking banta siya. Sa sandaling iyon, kinailangan niyang patayin si Lin Fang, hindi lamang para makaganti kundi para maiwasan din ang iba pang pagbabanta.
Sa panig ni Bing Hiteng, ang mukha ng dakilang pinuno ay napuno ng mas malinaw na hangarin sa pagpatay. Tinitigan niya ng masama si Lin Fang. Ikaw. Ako ito. Sagot ni Lin Fang. Nakakagulat na kilala ni Lin Fang ang dakilang pinuno ng Condor Castle Organization. Noong nakaraan, siya ay nasa Yunhai Sect din. Siya ay may napakataas na katayuan sa loob ng sekta. Mo Kanglan, mukha kang hindi gaanong tao sa tuwing nakikita-kita, talagang napakapangit, mukha kang kalahating patay na parang ibinalik mula sa bingit ng kamatayan. Ang dakilang pinuno ay nakakagulat na isang taksil ng Yunhai Sect. Ito ang namamahala sa pagpapatupad ng pinamumunuan ng Yunhai Sect, ang dakilang elder na si Mo Kanglan. Ilang beses na niyang sinubukang tulungan. Ang kanyang anak na si Mo Exi na patayin si Lin Fang. Noong araw na nawasak ang Yunhai Sect, pinutol ni Mo Kanglan ang mga daliri ni Nan Gongli. Kalahating patay. Tumiti si Mo Kanglan na parang isang biro at sinabi, mukhang ito pero katawan lang ito ng tao. At saka, ano ang silbi ng pagiging maganda? Ang lakas ay ang pinakamahalagang bagay. Halimbawa ikaw, napakabata mo pero ngayon, mamamatay ka dahil may lakas akong patayin ka, at yung babaeng kakampi mo, sayang naman. Napakagandang katawan at kailangan niyang mamatay mo. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang nang makita niya ang masamang ekspresyon ni Mo Kanglan. Ang lalaking iyon ay malamang na nag-aaral ng masasamang kasanayan upang tingnan ang kanyang hitsura sa sandaling iyon. Ang kanyang katawan ay parang naaagnas kahit na siya ay buhay, siya ay mukhang isang nakakakilabot at masamang halimaw. Ang karamihan ay nag-iisip sa parehong paraan. Sa katunayan, sa kontinente, lakas lamang ang mahalaga. Halimbawa, ang buhay ni Lin Fang, sa sandaling iyon, ay nasa panganib at hindi mahalaga kung siya ay gwapo. Mahihirapan siyang tumakas laban sa lakas. Yung anak sa labas. Naisip ni Lan Zhao. Ito ay isang dead end para kay Lin Fang, hindi siya makakatakas. Hinayaan niya ang sarili niyang mahulog sa bitag na ito. Ang vice leader ng Condor Castle Organization, sina Mo Kanglan at Bing Hiteng ay nakalusot sa Zuan Chi layer. Hindi makatakas si Lin Fang. Lin Fang, paano mo gustong mamatay? Sabi ni Mo Kanglan habang masamang nakatingin kay Li Fang. Noong nakaraan, ang kanyang anak na si Mo Exi ay pinatay ni Protector Kung dahil kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na ipaghiganti ang kanyang namatay na anak at patayin si Lin Fang. Nang marinig ni Meng Qing na gustong patayin ni Mo Kanglan si Lin Fang, gumawa siya ng isang malaking hakbang pasulong at agad na naglabas ng enerhiya ng yelo na nagyelo sa lupa. Ang kanyang enerhiyang yelo ay lubhang matalas at natakpan ang lupa at kahit na nagyelo sa hangin. Ang yelong chi na pinakawalan ni Meng Qing ay hindi mas mahina kaysa sa kay Bing Hiteng. Ang kanyang yelong chi ay tumatagos hanggang sa buto. Iyon ang lakas ng pangalawang layer ng Zuan Chi. Natulala sina Mo Kanglan at Bing Hiteng. Ang babaeng iyon ay may lakas ng pangalawang Zuan Chi layer. Bukod pa rito, ang kanyang yelong chi ay mas malakas, mas malamig at mas marahas kaysa ordinaryong yelong chi. Hindi katakataka na nagawa niyang patayin ng isa pang vice leader. Hindi masama ngunit sa kasamaang palad, kahit na nagawa mong harangan ng isa sa amin, hindi ba magiging pareho ang resulta, kamatayan? Masamang sabi ni Mo Kanglan. Ako, kasing edad ko, ay matagal nang hindi nag-eehersisyo, ikalulugod kong sumali sa kasiyahan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang siluet. Matandang lalaki iyon. Papalapit na siya sa kanila. Mr. Wu. Si Lin Fang ay natulala. Si Mr. Wu ang naging napaka-friendly kay Lin Fang ngunit tila napakaaga niyang dumating isang araw. Kamusta? Sabi ni Mr. Wu habang bahagyang tumatango kay Lin Fang. Naglakad siya patungo kay Lin Fang habang naglalabas ng isang nakakabaliw na nakakapasong apoy na chi, ang eksaktong kabaligtaran ng yelo ni Meng Qing. Ikatlong Zuan Chi layer. Ang mga tao ay namangha. Nakapagtataka, may isa pang napakalakas na cultivator na gustong tumulong kay Lin Fang. Mr. Wu, salamat. Sabi ni Lin Fang sa matandang nasa tabi niya. Tumiti si Mr. Wu at sinabi, mayroon ka pa ring mga bagay na ipapalit sa akin, paano ko hahayaan ang mga bagay na iyon na mapunta sa kanilang mga kamay? Bahagyang tumanggo si Lin Fang at nagsabi, Mr. Wu, pagkatapos nating malutas ang problemang iyon, ipapahayag ko ang aking pasasalamat sa iyo ng maayos. Bata ka pa, puno ng kumpiyansa. Sabi ni Mr. Wu habang nakangiti at napapailing. Mayroon silang tatlong cultivator ng Zuan Chi layer sa harap nila. Ang matanda ay hindi natakot para sa kanyang sarili, hindi siya mamamatay, malakas siya para makatakas ngunit gusto niyang protektahan si Lin Fang. Ang spirit blood pills ay talagang kamangha-mangha. Isa pa ang dumating para mamatay. Malamig na sabi ni Bing Hiteng. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, naiinis ka talaga. Sa tingin mo ba mapoprotektahan ka ng dalawang ito? May isa pa tayong cultivator ng Zuan Chi layer, paano mo siya haharangen? Zuan Chi layer. Sabi ni Lin Fang at sinulyapan ang kalbong vice leader ng Condor Castle Organization. Agad niyang tinanong si Meng Qing. Magiging okay ka ba? Pwede ko siyang pigilan na lumapit. Sabi ni Meng Qing habang nakatitig kay Bing Hiteng. Sige. Sabi ni Lin Fang habang tumatango. Mr. Wu, maaari mo bang pangalagaan ang kahindak-hindak na halimaw na iyon, sorry sa paglalagay sa iyo sa problema. Matagal na akong hindi nag-eehersisyo ngunit hindi dapat maging problema ang kahindik-hindak na nilalang na iyon. Sagot ng matanda. Ang problema ay may ibang tao, paano mo siya balak harapin? May isa pa, well, kailangan ko ng warm-up, tutulungan ko ang sarili ko. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Sa sandaling iyon, isang matalim na liwanag ang lumitaw at sumalakay sa kapaligiran. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 287, 10 galaw. Tutulungan ko ang sarili ko.
Ang malakas at kahanga-hangang boses ni Lin Fang ay umalangaw sa kapaligiran. Naging matigas ang ekspresyon ng mga tao nang marinig siya. Tulungan ng sarili. Si Lin Fang, umaasa sa kanyang lakas ng Ling Chi layer na nilayon upang labanan ng isang cultivator ng Zuan Chi layer. Posible ba iyon? Gayunpaman, sa sandaling iyon, matalim ang mga mata ni Lin Fang, mukhang napakawalang kwenta niya at tila hindi siya nagbibiro. Kahit kailan ay hindi siya magbibiro tungkol sa mga ganoong bagay. Nais ni na Meng Qing at Mr. Wu na lumaban kina Bing Hiteng at Mo Kanglan. Naiwan ang kalbong pinuno at kailangang may lumaban sa kanya. Walang pagpipilian si Lin Fang kundi ang lumaban sa kanya. Gustuhin man niyang lumaban o hindi, kailangan niya. Lalabanan niya ang isang taong nasa Zuan Chi layer. Bulong ng karamihan. Mukha silang naiinip. Nag-iisip sila kung sino ang mananalo, si Lin Fang o ang cultivator ng Zuan Chi layer. Pero syempre, akala nila, mananalo ang kalbong leader. Inisip na lang nila na walang choice si Lin Fang kundi ang lumaban, na pinipilit niyang maging matapang, iyon lang. Si Lin Fang ay isang henyo at may mataas na likas na talento, ngunit paano siya makikipagkompetensya sa isang cultivator ng Zuan Chi layer? Si Lin Fang ay ganap na walang pagkakataong manalo. Gayunpaman, ang dalawang iba pang mga labanan ay magiging sulit na panoorin. Nang marinig ng kalbong pinuno ang mga salita ni Lin Fang, isang malamig at masamang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata, tutulungan ni Lin Fang ang kanyang sarili. Pinahiya siya ni Lin Fang, isang cultivator ng Ling Chi layer ang nakakagulat na nang ahas na labanan siya. Hanggang kailan mo siya kailangan patayin? Malamig na sabi ni Mo Kanglan habang nakatingin sa kalbong pinuno. Sa opinyon ni Mo Kanglan, hindi matatalo ni Lin Fang ang kalbong pinuno, gusto lang ni Lin Fang na sumugod sa sarili niyang kamatayan, iyon lang. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng kalbong pinuno at agad niyang sinabi. Kung walang ibang hamarang, tiyak na papatayin ko siya sa loob ng 10 galaw. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng 10 galaw, nag-iingat siya kung sakaling may magkamali, ngunit karaniwang mas kaunti ang kailangan niya. Paanong hindi siya mananalo laban sa isang cultivator ng Ling Chi layer? Sige, tingnan natin kung papatayin mo siya sa 10 galaw, Emph. Malamig na umungol si Mo Kanglan na nagpabilis ng tibok ng puso ng kalbong pinuno. Ang kanyang mukha ay puno ng mamamatay tao na intensyon, kailangan niyang patayin si Lin Fang sa 10 galaw, kung hindi, si Mo Kanglan ay magagalit at ito ay magiging masama para sa kanya. Talagang nakakatakot si Mo Kanglan. Isang taon bago, nasakop ni Mo Kanglan ang Thunder Castle Organization ng mag-isa. Hinding-hindi niya makakalimutan ang nakakatakot na pangyayaring iyon. Isang nakakabaliw na brutal at matalim na chi ang pumuno sa kapaligiran habang naglalabas ng mga sipol. Sa likod ng katawan ng kalbong pinuno ay lumitaw ang isang ilusyonaryong espiritu. Ang ilusyon ay isang hayop, mas tiyak na isang agila. Nakatitig kay Lin Fang ang dalawang mata nitong napakalamig na mata. Sa loob ng 10 galaw, tiyak na papatayin ko siya. Malamig na sabi ng kalbong pinuno. Upang matiyak ang kanyang tagumpay, agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritu. Tiyak na papatayin niya si Lin Fang. Tumawa si Mo Kanglan at humakbang pasulong at naglabas ng hindi kapani-paniwalang chi na agad na bumalot sa katawan ni Mr. Wu. Nakatitig sa kanya si Mr. Wu, hindi makapag-react. Kasabay nito, naglabas din si Bing Hiteng ng ice chi. Lumitaw ang yelo at hamog na nagyelo sa kapaligiran at natakpan ng isang malaking lar. Bumaba agad ang temperatura sa paligid. Ito ay hindi kapani-paniwalang malamig. Hinaharang ng 2 taong ito sina Meng Qing at Mr. Wu, masasaksihan ng karamihan ang pagkamatay ni Lin Fang. Sa loob ng 10 galaw, mamamatay si Lin Fang. 10 galaw. Sabi ni Lin Fang na ang mga mata ay hindi na tumitingin. Sa halip, mukha siyang kalmado. Siya ay pinagsama sa lupa, walang makakaapekto sa kanyang estado ng pag-iisip. Bawat isang bagay na nakapalibot sa kanya ay ganap na malinaw at malinaw sa kanyang isip. Ang lahat ay pag-aari ng kanyang mundo at siya ay pinagsama sa lahat ng bagay sa paligid niya. Boom! Ang kalbong pinuno ay nakatatak sa lupa at lumitaw ang isang bitak sa lupa. Tumalon siya sa hangin at nagtaas ng napakapangit na talim. Ang tunog ng isang agila ay kumalat sa hangin at ang katawan ng kalbo na panuno ay biglang nagsimulang lumundag. Ang kanyang silweta ay naging maliwanag na ilaw na sumugod patungo kay Lin Fang. Habang pumailan lang siya sa kalangitan, halos maabot na niya si Lin Fang, ngunit hindi nagre-react si Lin Fang. Napakasama, isang mapanlinlang na panlilinlang. Ang mga tao ay namangha. Ang naunang hakbang ng kalbong leader ay nagdulot ng pag-iisip ng lahat na tututukan niya ang lakas ng kanyang pag-atake para manalo ngunit sa halip ay hinayos niya ang kanyang katawan at lumusot sa hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi na niya hinintay na maabot ang pinakamataas na kapangyarihan nito. Sa halip, lumilipad siya mula sa langit, hindi binibigyan si Lin Fang ng oras para mag-react, sa paraang iyon ay mapapatay niya si Lin Fang sa isang hit. Gayunpaman, para kay Lin Fang na pinagsama sa lupa, iyon ay tila isang biro. Kung ito ay talagang, naging napakabilis, maaaring ito ay gumana, ngunit ang kanyang bilis ay hindi magiging malapit sa sapat. Sa isip ni Lin Fang, halos slow motion ang kilos ng kalbo na pinuno at kitang-kita niya ang bawat galaw. Naglabas ng malambot na liwanag ang katawan ng kalbo na pinuno habang pumailan lang ito sa hangin. Isang malaking dagandong ang kumalat sa kapaligiran. Ang broadsword sa kamay ng kalbong pinuno ay bumaril mula sa langit sa isang nakakatakot na bilis at bumagsak sa lupa, na lumikha ng isang malaking siwang sa ilalim nito. Gayunpaman, wala na roon si Lin Fang at nakalayo na, tinitingnan ng eksena ng walang pakialam. Isang galaw. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Ang mga tao ay natulala. Binibilang ni Lin Fang ang mga galaw. Natulala ang kalbong pinuno. Itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay Lin Fang.
Mabilis na nag-react si Linfang, napakabilis niya. Ang kalbong pinuno ay tumalon sa himpapawid na parang agila. Dumiretso ang kanyang broadsword patungo kay Linfang. Ang liwanag na ibinubuga ng talam ay mabilis at puno ng purong chi. 2 galaw, 3 galaw, 4 na galaw, 5 galaw. Ang silhouette ni Linfang ay walang tigil na kumikislap, ang liwanag ng broadsword ay patuloy na dumaraan sa kanya ngunit hindi umabot sa kanyang katawan. Sa bawat pagkakataon, iniiwasan ni Linfang ang pag-atake sa pamamagitan ng isang buhok. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay ang pagbibilang at pag-iwas ni Linfang sa parehong oras. Isang malaking dagandong ang pumuno sa kapaligiran, ang broadsword ay marahas at malakas na nabasag sa lupa. Si Linfang ay umiwas muli sa isang atake, mukhang magaan at nakaka-relax. Iyon ang ika-6 na galaw. Nakakatakot ang kakayahang umiwas. Ilang sandali ang nakalipas, ang 5 unang galaw ay napakabangis at makapangyarihan ngunit madali itong naiwasan ni Linfang. Nakakapagtaka, hindi pa siya nahawakan ni minsan. Ang kanyang mga diskarte sa liksi ay napakalakas. 6 na galaw. Ang mga tao ay namangha. Kahit na umiwas si Linfang, pagkatapos ng ika-6 na pag-atake, hindi pa rin nahawakan ng kalbong leader si Linfang. 4 na galaw na lang ang natitira. Napatulala ang kalbong pinuno. Blanko siyang nakatitig Linfang. Hindi na niya alintana ang kanyang broadsword, lumitaw ang isang gintong kulay sa kanyang katawan, napuno ito ng purong chi na inilalabas sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na masyadong mabilis si Linfang, alam niyang nakakatakot ang kapangyarihan ni Linfang. Tila kinokontrol ni Linfang ang lahat. Kaya niyang iwasan ang mga pag-atake gaya ng gusto niya, tila napakahiwaga. Kahit na ang mga pag-atake ng kalbo na pinuno ay malakas, hindi nila naabot si Linfang. Kaya, sa himpapawid, isang matalim at mataas na tunog na sigaw ng agila ang lumabas, ito ay matalim sa pandinig ng lahat. Umaatake na naman ang kalbong pinuno. Nag-transform siya sa isang gintong liwanag na nakakasilaw sa mga mata. Ang kanyang katawan ay parang nasa loob ng isang gintong agila. Sa sandaling iyon, ang kalbo na pinuno ay nag-transform sa isang agila. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo, ang kanyang silweta ay kumikislap at, mukhang elegante at maganda, siya ay tumayo. Gayunpaman ang ilusyon ng agila na iyon ay palapit na sumusunod sa kanya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Nag-iiwan ito ng bakas ng liwanag sa likod nito na parang may gintong pumupuno sa kalangitan, napakaganda nito. Bahagyang sumimangot si Linfang at ang kanyang silhouette ay patuloy na kumikislap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila sumanib ang espiritu ng kalbong lalaki sa kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay malamang na napakalakas. Mahigpit niyang sinusundan si Linfang na determinadong patayin siya ng wala pang 10 galaw. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng sword chi ang lumabas sa hangin, ito ay napakatalab. Ang lakas ng espada na iyon ay tila lumitaw ng wala saan. Ang kamay ni Linfang ay tumutusok sa kapaligiran. Walang espada sa kanyang kamay ngunit nakikita ng karamihan na parabang naging espada ang kanyang kamay, talagang kayang tumagos sa mga tao. Ang chi na iyon ay malinaw na hindi kasing lakas ng agila. Boom! Nagbanggaan ang gintong agila at ang kamay. Nawasak ang sword energy at ang katawan ni Linfang ay na-project pabalik ng ilang dosenang metro. Ang isang cultivator ng Ling Chi layer, na nakikipaglaban sa isang cultivator ng Zuan Chi layer, ay hindi maiiwasang nakatagpo ng pagkakaiba sa lakas. 7 galaw. Sabi ni Linfang. Inangat niya ang ulo niya, mukhang kalmado pa rin siya. 3 galaw na lang ang natitira, tingnan natin kung mablock mo sila. Sa sandaling iyon, napakasama ng ekspresyon ng mukha ng kalbong pinuno. Nakalusot siya sa Zuan Chi layer, dapat madali niyang talunin si Linfang, na nasa Ling Chi layer lamang. Talagang haharangan ko sila. Malamig na sabi ni Linfang. Isang hindi kapani-paniwalang lakas ng labanan ang nagsimulang mag-alab sa kanyang katawan. Bukod sa lakas ng labanan, naglabas din siyang ilang sword chi at nakamamatay na chi. Kasabay nito, sa likod ni Linfang ay lumitaw ang isang lilang lawa na Bamyubula at Bamyubula. Galit na galit ang kalbong pinuno. Nagalit si Linfang. Sa araw na iyon, ang mga bagong tao ay walang tigil na dumarating upang patayin si Linfang. Lahat ng tao ay paparating upang patayin siya at minamaliit siya na para bang wala siyang pagpipilian kundi ang mamatay, paanong hindi magagalit si Linfang? Sapat na kaya ang 10 galaw para patayin siya? Ang walang kapantay na martial god ng yugto. Kabanata 288, isang daang lilang ahas. Gusto niyang lumaban, gusto ni Linfang na lumaban. Nang maramdaman ng mga tao ang nakamamatay na chi at lakas ng pakikipaglaban ni Linfang, hindi nila maiwasang manginig. Nakakabaliw na binata. Kahit na siya ay nakalusot lamang hanggang sa Ling Chi layer at sa gayon ang kanyang antas ay higit na naiiba mula sa kanyang kalaban. Ang kanyang determinasyon at paghahangad ay hindi natitinag, sinunod niya ang kanyang mga paniniwala ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ng kalbong leader si Linfang kung paano niya sinadyang harangan ang huling 3 pag-atake ngunit bakit hindi niya naisip na may kakayahan din si Linfang na umatake. Natulala rin ang kalbong pinuno. Gusto siyang atakihin ni Linfang, na pagpasyahan niyang huminto sa pag-iwas at lumaban. Ang silweta ng agila ay naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ito ay walang tigil na sumisip-sip ng mas dalisay na chi. Nililigawan ni Linfang si kamatayan. Sa sandaling iyon, itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Iniunat niya ang kanyang braso at malamig na sumigaw. Sword. Nang matapos siyang magsalita, may lumitaw na espada sa kamay ni Linfang, gawa ito sa purong chi at naglalaman din ng nakamamatay na chi. Nagmukha itong espada ng isang Diyos ng an. Sa sandaling iyon, ang katawan ni Linfang ay parang isang napakatalim na espada. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang dami ng sword chi at battle energy.
Ang lakas ng labanan at sword chi ay mas malakas kaysa sa nakalipas na sandali noong pinatay niya ang isa pang pinuno ng Condor Castle Organization. Ang mga tao ay namangha. Sa sandaling iyon, naglalabas si Lin Feng napakalakas na sword chi at battle energy. Parang may balak siyang pumatay. Iyon ay isang simpleng espada lamang na gawa sa purong chi, wala nang iba pa. Sabi ng kalbong pinuno habang malamig na nakangiti. Sa paligid ng kanyang katawan, ang dumadaloy na purong chi ay naglalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Itinaas niya ang kanyang ulo at umiyak na parang agila na nagpasigla sa mga tao. Kapag ang isang cultivator ay nakalusot sa Zuan Chi layer, ang kanyang espiritu ay naging parang buhay. Ang isang mas malakas na espiritu ay lubhang kapakipakinabang sa panahon ng isang labanan at nakatulong din sa pagtaas ng bilis ng paglilinang. Sa sandaling iyon, ang kalbong pinuno ay tila naging isang agila, siya rin ay nagtataglay ng tumpak na pangitain ng isang agila. Kapag ang mga magsasaka ay umabot sa isang tiyak na antas ng paglilinang, ang nakatagong enerhiya ng kanilang espiritu ay tumaas. Sa makatuwid, kung ang isang magsasaka ay may espiritu ng hayop, ang espiritu ng hayop na iyon ay lalago hanggang sa ito ay maging napakalakas at may hayag ang kanyang tunay na kapangyarihan. Oh, ganoon ba, isang espada lang nagawa sa purong chi, wala nang iba. Sabi ni Lin Feng habang malamig na nakangiti. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong, palakas ng palakas ang kanyang espada at nakamamatay na enerhiya. Mamatay. Sigaw ni Lin Feng, ang lakas ng labanan ay umalis sa katawan ni Lin Feng at gamulong sa kapaligiran. Mabilis itong gumagalaw patungo sa kalbong pinuno. Ang mga tao ay namangha, kahit na sila ay nakatayo sa malayo, nararamdaman nila ang lakas ng pakikipaglaban ni Lin Feng. Napakalakas nito. Si Lin Feng ay walang takot, ang tanging nasa isip niya ay ang patayin ang kanyang kalaban. Sa sandaling iyon, mukhang warlord si Lin Feng. Mamatay. Sigaw ng kalbong pinuno na ang boses ay kasing talas ng sigaw ng mga agila. Ang kanyang katawan ay nagbago sa isang napakaraming anino na lahat ay lumipat patungo kay Lin Feng. Sa likod ni Lin Feng, ang kanyang purple na espiritu ay biglang lumitaw, ito ay naging isang daang ahas na lahat ay gumalaw patungo sa kalbong pinuno at pumulupot sa kanyang katawan na ganap na naninikip sa kanya. Nanginginig ang kalbong pinuno, ang lakas ng espiritu ay nararamdaman sa hangin. Tunok, sigaw ni Lin Feng. Ang maliliit na ahas na ito ay naging isang malaking makamandag na ahas at nagsimulang lumunin ang lakas ng espiritu ng aga. Ang mga snake spirit na ito ay lubhang kinakaing unti-unti at tila matutunaw na nila ang lahat ng purong chi na nakapalibot sa katawan ng kalbo na pinuno. Pahinga. Galit na sigaw ng kalbong pinuno. Ang kanyang dalisay na chi ay naging isang malaking talam at sumugod patungo sa isa sa mga ilusyon ng ahas na tumutusok sa lilang espiritu. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, ang napakaraming mga lilang ahas ay tila nabalisa, sila ay bumuo ng isang spiral sa paligid ng kalbo na pinuno at pagkatapos ay nagsimulang umikot sa bilis ng liwanag. Ang lakas ng espiritong iyon ay tila hindi kapanipaniwala, ang mga galaw nito ay tila tumpak at tumpak. Bumangon ka, galit na sigaw ni Lin Feng. Isang nakamamatay na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Isang daang lilang ahas ang biglang pumulupot sa katawan ng kalbo na pinuno, na muli siyang napapikit. Si Lin Feng ay umaasa sa lakas ng kanyang espiritu, na pinaikot niya sa katawan ng kalbong pinuno. Hingal na hingal ang karamihan nang makita ang eksena. Si Lin Feng ay mukhang isang maringgol na Diyos ng digmaan. Napakalakas ng espiritu. Napakalakas ni Lin Feng. Ang kanyang kakaibang espiritu ay tila kaya nitong ibahin ang sarili hanggat gusto niya. Sa pagkakataong ito, isang daang lilang ahas ang lumitaw at lahat ay sumisipsip ng sigla ng mga pinuno. Bukod pa rito, lubhang kapakipakinabang ang mga ito kay Lin Feng habang sinisikip nila ang katawan ng kalbong pinuno. Gayunpaman, ang hindi alam ng karamihan ay na si Lin Feng, upang may sagawa ang mga ganitong tumpak na pag-atake, ay dumanas ng hindi kapani-paniwalang sakit kapag ginamit ang surplus soul technique. Pinakawalan niya ang kanyang labis. Na mga kaluluwa na pagkatapos ay pinagsama niya sa kanyang purple na espiritu, iyon lang ang tanging paraan para maabot niya ang napakalaking lakas. Ang kanyang pag-atake ay napakatumpak din, siya nga sabay-sabay na pagkontrol sa isang daang ahas at ginagamit silang lahat para ubusin ang sigla ng mga pinuno. Ang sigla ay pagpapakain para sa kanyang kaluluwa. Nakapikit ang mga mata ni Lin Feng at naramdaman niyang napakahina pa rin ng kanyang kaluluwa. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng ganoong kalaking lakas ng kanyang kaluluwa, gayunpaman, hindi niya ito matiis, napakahirap para sa kanya na kontrolin. Sa totoo lang, hindi maisip ni Lin Feng na lumikha ng milyon-milyong surplus na kaluluwa, kalimutan ng tungkol sa bilyon-bilyon, parang napakalaking parusa ito sa katawan. Si Lin Feng, kahit nakapikit ang kanyang mga mata, ay naglalabas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, ito ay sobrang siksik. Walang tigil din niyang pinakawalan ng sword chi, tila handa nang umatake ang kanyang espada. Kasabay nito ang pagtigas ng mukha ng kalbong pinuno na nakapikit pa rin ng mga ahas. Ang kanyang makapangyarihang dalisay na chi ay naging isang manang ng natalem. Slash. Galit na sigaw ng kalbong pinuno. Ang kanyang talam ay nagpakalat ng maliwanag at nakasisilaw na liwanag sa kapaligiran. Ang kulay ube na espiritu sa paligid ng kanyang katawan ay tuluyang naputol at bumagsak. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga mata ni Lin Feng, na nakapikit, ay dahan-daang bumukas. Nakamamatay na cross shadow. Lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang liwanag sa hugis ng isang krus. Lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi man lang masundan ng mga tao ang kanilang mga mata dahil masyadong mabilis ang pag-atake. Mayroon lamang kaunting lakas ng labanan, nakamamatay na chi at sword chi na maaaring maramdaman. Ang krus ay nawala ng kasing bilis ng paglitaw nito at ang dugo ay tumalsik sa hangin.
Nagulat ang mga tao nang makita nilang bumagsak sa lupa ang kalbong pinuno. Isang malaking marka ng cross ang lumitaw sa kanyang dibdib, umaagos ito ng dugo. Ang makapangyarihang chi, ang pagsasanib ng lupa, ang kanyang makajos na espada, ang kanyang lilang espiritu at ang nakamamatay na anino ng krus ay pawang magkahiwalay na bahagi ng ganting atake ni Lin Feng. Ang espada ni Lin Feng na gawa sa purong chi ay hindi lamang isang simpleng espada, ang espadang iyon ay naglalaman ng napakalaking lakas ng labanan. 8 galaw, may 2 ka pa, sabi ni Lin Feng na bumasag sa katahimikan. 8 galaw, may 2 pang galaw, pero malinaw na ang natalo at hindi si Lin Feng, kundi ang kalbo na pinuno. Sa 10 galaw, sino ang papatay kanino? Ang kalbo na pinuno ay gumagamit ng purong chi upang gamutin ang kanyang mga sugat ngunit sa sandaling iyon ay tuluyan na siyang nasaraan ng loob at nanluluho. Ang krus ay kumikinang sa kanyang dibdib at ang kanyang pinsala ay hindi lamang panlabas. Ang makapangyarihang espada na si Chi ay sumalakay din sa kanyang katawan sa pamamagitan ng sugat at napinsala ang kanyang mga laman loob. Napakapangit na pag-atake. Napakagandang binata. Tumibok ang puso ng mga tao. Si Lin Feng ay napakalakas. Walang nangyari sa paraang kanilang hinulaan. Si Lin Feng, muli, ay nagsilang ng mga himala. Isang strike, kailangan lang niya ng isang strike, at natalo ng kanyang lakas ng Ling Chi Layer ang isang cultivator ng Zuan Chi Layer. Ang espadang iyon ay ganap na nagbago ng pananaw ng mga tao kay Lin Feng. Tinalo ni Lin Feng ang isang cultivator ng Zuan Chi Layer at mula sa sandaling iyon, talagang hinangaan nila siya. Walang tigil na kumikislap ang mga ilaw sa mga mata ni Lan Zhao, nakatitig siya kay Lin Feng, napakatapang na binata. Hindi nakakagulat na ang kanyang Thousand Evil Illusions ay hindi gumana laban sa kanya. Si Lin Feng ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay isang hindi kapanipaniwalang henyo. Bukod pa rito, sa sandaling iyon, ang layunin ng pagpatay ni Bing Hiteng ay sumasabog sa kanyang puso habang iniisip niya. Napakapangit. Si Lin Feng ay talagang isang halimaw. Mas nakakatakot siya kaysa sa lahat ng mga disipulo nila sa Ice and Snow Mountain Village. Kung hindi pa nalipol ang Yuan Hai Sect, ang isang disipulong tulad ni Lin Feng ay hindi maiwasang maabot ang mas napakapangit na antas sa tulong ng isang guro. Kailangang mamatay ang lalaking iyon. Piraso ng basura. Sigaw ng masamang boses ni Mo Kanglan, kumilos siya para umatake. Kasabay nito, si Mr. Wu ay gumagalaw din ng malapit sa kanya. Hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon na atakihin si Lin Feng. Gayunpaman, ang taong sinusugod ni Mo Kanglan ay hindi si Lin Feng, sa halip, ito ay ang kalbong pinuno. Hindi. Sigaw ng kalbong pinuno na parang ngayon lang natauhan sa mangyayari. Nakakabaliw na nanginginig ang kanyang katawan. Sinubukan niyang makatakas ngunit sa pagkakataong iyon, nakapulupot ang mga baging sa kanyang katawan na naninikip sa kanya. Sa isang iglap, ang baging na iyon ay naging halimaw ng halamang sumisipsip ng dugo, na sumisipsip ng dugo at laman ng kalbong pinuno. Ang dugo at laman ng mga kalbo na pinuno ay umiikot sa sistema ng mga baging at pagkatapos ay diretsyong tumagos sa katawan ni Mo Kanglan. Ang mga tao ay namangha at ang kanilang mga puso ay tumibok. Anong nakakatakot na kasanayan? Ang mga baging ni Mo Kanglan ay nakakagulat na sumisipsip sa laman, dugo at purong chi ng kalbong pinuno. Nabaluktot ang mukha ng kalbong pinuno sa sakit at mukhang takot na takot. Marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Ngunit makikita ng isa na wala siyang kapangyarihan. Gayunpaman, si Mo Kanglan ay parang isang sakam na demonyo na ninanamnam ang lasa ng laman ng tao. Ang bawat miyembro ng Condor Castle Organization ay labis na natakot kay Mo Kanglan. Marahas silang nanginginig. Isa siyang tunay na demonyo. Ang kanilang dakilang pinuno ay isang demonyo. Kahit na sa kanilang pinakakakilakilabot na mga pag-iisip, hindi nila akalain na ang gayong masamang kasanayan ay umiiral bago nila nakilala siya. Ilang sandali pa, ang katawan ng kalbong pinuno ay naging isang tumpok ng balat at buto. Ang kanyang balat at buto na lang ang natira sa lupa. Naalala ni Mo Kanglan ang kanyang mga baging pabalik sa kanyang katawan at sa sandaling iyon, huminga ng malalim habang mukhang lasing sa euphoric na kaligayahan. Hayop. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Feng ay malamig. Si Mo Kanglan, na tumulong sa pagkawasak ng Yuan Hai Sect, ay nakakagulat na natutunan ang gayong mga demonyong kasanayan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 289, labanan ng Zuan Chi Layer. Ang masamang kasanayang iyon ay nagbigay daan sa cultivator na makalunok ng dugo, laman at purong chi. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay nakuha mula sa cultivator, sila ay naging isang tumpok ng balat at mga buto. Bukod pa rito, agad na nilunok ni Mo Kanglan ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Napakasama noon. Kahit na ang mga magsasaka ay kadalasang handang gawin ang karamihan sa mga bagay upang maging mas malakas, nagtakda pa rin sila ng ilang mga limitasyon, kung hindi, ano ang pagkakaiba sa pagitan Jinga tao at mga hayop. Maraming mga tao ang hindi makatiis na isipin ang tungkol sa isang masamang kasanayan. Siyempre, marami din ang humihingal sa pagkamangha sa evil skill. Kung magkakaroon man sila ng pagkakataong makuha ito, ikalulugod nilang matutuhan at isabuhay ito. Ito ang mundo ng paglilinang, lakas lamang ang mahalaga at ito ay may kapalit. Si Mo Kanglan ay tumingin ng masama kay Lin Feng at sinabi habang tumatawa. Huwag kang mag-alala, lulunukin ko ang matanda at pagkatapos ay ikaw na ang pagkakataon. Nang matapos siyang magsalita, tumingin siya kay Mr. Wu. Si Mr. Wu ay nanatiling mapagbantay. Ang masamang kasanayan ni Mo Kanglan ay napakalihis, kailangang maging maingat si Mr. Wu. Lin Feng, lumayo ka dito. Sabi ni Mr. Wu habang ang kanyang katawan ay biglang napapalibutan ng maliliit na bola ng apoy. Nag-aapoy sila sa matinding init habang umiikot sa katawan niya. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang baluktot at matamlay, mukha siyang Diyos ng apoy.
Ang maliwanag at nagniningning na mga bola ng apoy ay naglalaman ng mga bakas ng purong chi. Sige, sabi ni Linfang habang tumatango. Lumipat siya pabalik. Maaaring talunin ni Linfang ang mga cultivator ng una o pangalawang Zuan Chi layer ngunit ang ikatlong Zuan Chi layer ay sobra na para sa kanya. Hindi siya sapat na malakas, kaya masaya siya na nandyan si Mr. Wu para ipaglaban siya. Pangatlong Zuan Chi layer, magiging masarap na pagkain iyon. Sabi ni Mo Kanglan habang nakangiti ng masama. Dalawang baging ang lumabas sa kanyang katawan at lumipat patungo kay Mr. Wu upang higpitan ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, dalawang bolang apoy ang lumitaw sa mga kamay ni Mr. Wu. Itinas niya ang dalawa niyang kamay at ang dalawang bolang apoy na ito ay nag-transform sa dalawang dragon na agad namang binumba ang kapaligiran na dumiretso patungo sa mga baging na ito. Nakapagtataka, nagsimulang mag-apoy ang mga baging kapag nakipag-ugnayan sa mga fire dragon. Sa kabilang banda, umaatake rin si Bing Hiteng. Ang mga snowflake ay kumakaway sa hangin, unti-unting natatakpan ng yelo at hamog na nagyelo ang lupa. Ito ay ang kanyang World of Ice and Snow na kasanayan na talagang naging sanhi ng kapaligiran upang maging isang mundo ng yelo at nyebe. Gayunpaman, ang nakakatakot na lamig na iyon ay hindi nakaapekto kay Mengqing, hindi siya nakaramdam ng lamig. Sa totoo lang, ang pag-ataking iyon ay may kabaligtaran na epekto at nagbigay pa kay Mengqing ng kaaya-aya at nakakapreskong pakiramdam. Ang dalisay at banal na batang babae ay nagmukhang isang celestial na nilalang. Si Mengqing ay isang dalubhasa pagdating sa yelo. Paano siya makakaapekto sa enerhiya ng yelo at nyebe? Pinalakas lang siya nito. Frozen Earth. Sabi ni Bing Hiteng sa mahinang boses. Kaagad, isang layer na puting yelo at hamog na nagyelo ang tumakip sa lupa. Ito ay nagiging mas makapal at mas makapal. Ang buong kapaligiran ay naging isang nagyelo na mundo. Gaano kalamag? Nanginginig ang mga tao. Ang mga tao ng Ice and Snow Mountain Village ay mga eksperto sa paggamit ng mga kasanayang nakabatay sa yelo at nyebe. Malinaw naman, ito ay hindi lamang alingaw na ang kasanayan sa Frozen World ay napakalakas. Kumislap ang silwete ni Mengqing. Matikas siyang tumalon sa hangin. Kaagad pagkatapos, isang tunog ng pagsabog ang umalangaw sa kapaligiran. Sumabog na ang yelong kinatatayuan niya. Maraming icicle ang bumaril mula sa lupa sa sandaling iyon. Napapikit ang lahat. Si Bing Hiteng ay gumawa ng mga icicle na sumabog mula sa lupa. Ginamit niya ang yelo mula sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Mengqing para magsagawa ng sorpresang pag-atake, napakalibang pamamaraan. Celestial Ice. Sabi ni Bing Hiteng habang kinakamay ang magkabilang kamay. Ang yelo at nyebe ay nagpapawi sa kalangitan. Parang naging yelo at nyebe ang lahat. Walang katapusang frost. Sabi ni Mengqing, isang layer ng yelong chi ang agad na lumitaw sa hangin. Sa isang iglap, ang katawan niya at ni Bing Hiteng ay natabunan ng hamog na nagyelo. Ang kapaligiran ay napuno ng walang katapusang lamig na nagpang-inag sa lahat. Tinitingnan ni Linfang ang dalawang labanan na naglalaman ng apat na cultivator ng Zuan Chi layer na nag-aaway sa isa't isa. Sina Mr. Wu at Mo Kanglan ay parehong nakalusot sa ikatlong layer ng Zuan Chi. Bukod dito, pareho silang nagkaroon ng maraming karanasan, kung isasaalang-alang ang kani-kanilang edad, pareho silang matatanda sa mundo ng paglilinang. Ang dalawang bowl ang apoy ni Mr. Wu ay kumakaway sa hangin sa isang ritmo sa kanyang tibok ng puso. Ang mga baging ni Mo Kanglan ay hindi makalapit sa mga bowl ang apoy ni Mr. Wu. Napakahirap para kay Mo Kanglan na talunin si Mr. Wu. Bukod pa rito, kahit na walang karanasan si Mengqing sa kanyang kalaban, hindi nag-alala si Linfang sa kanya. Napuno ng malakas na yelong chi ang kanyang katawan, paano siya matatakot sa yelo at hamog na nagyelo. Bukod dito, napakalakas niya. Hindi malinaw na naunawaan ni Linfang kung gaano siya kalakas dahil sa tuwing nakikita niya itong lumalaban, tila mas malakas siya kaysa sa nakaraang panahon. Tila ang mga tao ng Condor Castle Organization at ang Ice and Snow Mountain Village ay magiging abala sa pakikipaglaban sa araw na iyon. Ang mga tao ay nagkaroon din ng impresyon na ang mga bagay ay masyadong mabilis na nagbabago, ang mga tampok ng lupain ay patuloy na sumasailalim sa matinding pagbabago. At saka, sa tuwing naiisip nila na papatayin si Linfang, hindi ito nangyayari. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay na ang mga tao ng Condor Castle Organization ay nagtutulungan pa nga laban kay Linfang ngunit si Linfang, gaya ng dati, ay nagawang gugulatin ng lahat. Tumingon si Linfang at tumingin sa mga taong sumama kay Bing Hiteng. Isang malamig at masamang ngiti ang bumungad sa kanyang mukha. Sa mga taong ito, wala sa kanila ang nasa Zuan Chi layer. Nang makita ng mga taong ito na nakatingin sa kanila si Linfang, naging matigas ang kanilang mga ekspresyon sa mukha. Kaagad pagkatapos, isang malamig na enerhiya ang bumalot sa kanilang katawan. Gusto silang patayin ni Linfang. Ang mga puso ng mga taong ito sa mga puting kabayo ay nagsimulang tumibok. Nagawa ni Linfang na talunin ng isang cultivator ng Zuan Chi layer, ang pakikipaglaban sa kanya ay masyadong mapanganib para sa kanila. Nagsimulang gumalaw si Linfang at dahan-daang naglakad patungo sa kanila. Ang lahat ng mga katawan ng mga taong ito ay nanigas sa takot. Anong balak mong gawin? Sabi ng isang miyembro ng Ice and Snow Mountain Village patungo kay Linfang. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Ano ang ginagawa ko? Isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa mukha. Ang lahat ng mga taong ito ay naglakbay sa napakalaking distansya para sa tanging layunin ng pagpatay sa kanya, at ngayon, tinatanong nila siya kung ano ang kanyang pinaplanong gawin. Gusto siyang patayin ng mga taong ito, syempre, binalak ni Linfang na patayin sila bilang kapalit. Wala nang nagsasalita ng kalokohan. Sa likod ng katawan ni Linfang ay lumitaw ang isang malawak at umuungal na lilang lawa na lumipad sa hangin. Mukhang hindi maganda.
Nang makita ng mga tao ng Ice and Snow Mountain Village ang Purple Spirit na lumabas, ang kanilang mga ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Ang espiritu ni Lin Fang ay sapat na upang higpitan ng isang cultivator ng Zuan Chi layer, kaya malinaw na ito ay sapat na malakas upang gamitin laban sa kanila. Pinaikot nila ang kanilang mga kabayo at gusto na nilang umalis. Wala silang balak na lumaban. Malamig nang umiti si Lin Fang, ang kanyang espiritu ay naglunsad ng sarili sa hangin. Hindi mabilang na maliliit na lilang ahas ang lumitaw at umatake sa bilis ng liwanag. Sa isang iglap, hinigpitan ng maliliit na ahas ang kanilang mga katawan at kaagad na nilamon sila ng lilang lawa. Lahat sila ay nalulunod sa napakalawak na lilang lawa. Ang nakakakilabot na hiyawan ay kumalat sa kapaligiran. Ang mga miyembrong ito ng Ice and Snow Mountain Village ay nalulunod sa lawa at ang kanilang mga katawan ay natutunaw na parang asid ang lawa. Desperado at walang pag-asa silang sumisigaw sa paghihirap habang natutunaw ang kanilang balat at laman. Nais ba nilang mamatay? Dumating sila kasama ang dakilang elder ng Ice and Snow Mountain Village, si Bing Hiteng, napakahusay. Gayunpaman, isang bagay na hindi nila naisip, kahit na sa kanilang mga panaginip, ay ang isang cultivator ng Lingchi layer ang magiging pinakamasama nilang bangungot sa Celestial River. Maglalakas loob ka ba? Sa sandaling iyon, malamig ang boses ni Bing Hiteng habang pinagmamasdan ang pangyayari. Dinala niya ang lahat ng natatanging disipulo, dinala niya sila para magkaroon ng karanasan at papatayin silang lahat ni Lin Fang. Iniwan ni Bing Hiteng si Meng Qing at itinapon ang sarili patungo kay Lin Fang ng buong bilis habang naglalabas ng napakaraming yelong chi. Gayunpaman, hindi siya hinayaan ni Meng Qing na hawakan si Lin Fang. Nanginginig ang magkabilang kamay niya, bumibilis ang kaluluwa niya sa kaba. Ang katawan ni Meng Qing ay naglabas ng napakalaking dami ng yelong chi. Kitang-kita pa ng karamihan ang kanyang kaba na ekspresyon. Frozen Heart. Sabi ni Meng Qing. Ang lakas ng kanyang yelong chi ay binomba ang kapaligiran. Si Bing Hiteng ay nagsimulang manginig ng marahas. Bigla siyang tumalikod, gayunpaman, sa sandaling iyon, napaungol siya sa matinding paghihirap. Ang kanyang itim na buhok ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Gusto mo akong patayin pero akala mo hindi ako maglalakas loob na saktan ka. Anong mundo ang magiging posible niyan? Malamig na sabi ni Lin Fang habang ang kanyang purple na espiritu ay bumalik sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang lahat ng mga miyembro ng Ice and Snow Mountain Village ay nawala sa paningin at walang mga bakas na mga ito na natagpuan. Namutla ang mukha ni Bing Hiteng. Puno ng pagpatay ang kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakikipaglaban siya kay Meng Qing. Kaagad pagkatapos, ang kanyang hangarin sa pagpatay ay naging mas matindi. Si Meng Qing, tulad ng dati, ay pinipigilan siyang lumapit kay Lin Fang. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalmado at katahimikan. Parang gawa sa yelo ang puso niya. Ang mga miyembro ng Ice and Snow Village Mountain ay pinatay dahil sa pananakit kay Lin Fang. Akala ng karamihan. Sa simula, sila ay dumating para sa nag-iisang layunin na patayin si Lin Fang, ngunit sa huli, sila ang napatay. Pagkatapos noon, sinubukan ni Bing Hiteng na patayin si Lin Fang, ngunit sa sandaling iyon, siya ay nasugatan ni Meng Qing. Bukod dito, ang lahat ng kanyang pinakatanyag na mga alagad ay pinatay. Ang Ice and Snow Mountain Village ay hindi lamang ang grupo na naparusahan dahil sa pagkakasala kay Lin Fang, ang Condor Castle Organization ay nagdusa din. Ang dalawang vice leader ng Condor Castle Organization ay parehong nasa Zuan Chi layer. Ang una ay pumasok sa restaurant at pinatay. Hindi man lang niya nakita kung paano siya namatay. Pagkatapos, ang kalbo na pinuno ay natalo ni Lin Fang at pinatay sa ilalim ng kalunos-lunos ng mga pangyayari, na naging mapagkukunan ng paglilinang para sa demonyong katawan ni Mo Kanglan. Sa sandaling iyon, takot na takot ang mga miyembro ng Condor Castle Organization. Baka bukas, alaala na lang. Sa Celestial River ang grupo nila. Nangyayari ang lahat dahil sinubukan nilang patayin si Lin Fang, isang binata sa layer ng Lingchi. Nauwi sa patay ang mga nanakit sa kanya. Siya ay isang kamanghamanghang henyo. Halos putulin na niya ang isa sa mga braso ni Ling Yu, ang pinakamahusay na disipulo ng Hao Yu sect dahil sa paggamit ng talon sa kanyang harapan. Sinira niya ang tiwala ng Blade Master sa kanyang sariling kakayahan na gumamit ng mga blades. Si Lin Fang ay parang isang masamang Diyos. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 270, titayo ng Dream Pavilion. Ang labanan ay nagpatuloy sa isang deadlock. Mahirap at mabangis ang labanan ni Mo Kanglan at Mr. Go. Isang masamang chi at isang apoy na chi ang nagbobomba sa isa't isang ngunit ang labanan ay tila pantay na tugma. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Ang mga kasanayan ni Mo Kanglan ay masama. Ang mga kasanayan ni Mr. Wu ay tumpak. Ang antas ng cultivation ni Bing Hiteng ay mas mataas kaysa kay Meng Qing ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Tsaka kanina pa siya tumalikod na naging dahilan ng pagkakasugat niya sa atake nito. Walang magawa si Bing Hiteng laban kay Meng Qing. Tungkol sa mga miyembrong Condor Castle Organization, ayaw nilang lumapit kay Lin Fang, hindi sila naglakas loob na kunin ang kanyang atensyon. Masyadong nakakatakot ang kanyang purple spirit. Maaari nitong lumunin ang mga tao at pagkatapos ay tunawin sila sa wala, kung gaano kalaki yun. Mukhang hindi mamamatay si Lin Fang ngayon. Akala ng karamihan. Napakalakas niya kaya hindi man lang siya mapatay ni Bing Hiteng at Mo Kanglan na magkasamang kumikilos. Dahil ba ito sa sinabi ng tadhana na hindi siya mamamatay ngayon o dahil ba sa hindi sila sapat na lakas para patayin siya? Maaaring kunin ni na Mr. Go at Meng Qing ang dalawang pinakamalakas na kalaban. Habang si Lin Fang, na matalino at malakas, ay hindi natatakot na makipaglaban sa mas mababang Shanchi Layer Cultivator, sa makatuwid.
Ang lahat ng mga kalaban, na lahat ay kabilang sa mga maimpluwensyang grupo, ay hindi maaaring hawakan siya. Habang sinusuri ng karamihan ang sitwasyon, sa di kalayuan, lumitaw ang isang puting palanquan. Sa puting palanquan na iyon ay isang babaeng nakasuot ng pinong gasa sa kanyang mukha. Apat na tao ang may bitbit na palawit na iyon. Kasabay nito, sa likod ng palanquan na iyon, ang daming taong tumatakbo ng ubod ng bilis na ang dulo lang ng mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa. Ang ganda-ganda ng mga ito at hindi man lang sila mukhang nagmamadali. Tila bahagyang lumutang sila sa ibabaw ng lupa, na nagbigay ng surrealistic na impresyon sa mga tao, na parabang ito ay isang panaginip. Sa isang iglap, dumating ang grupo Jim the Silhouette kung saan nagaganap ang labanan. Hindi sila sumali sa labanan. Ang mga tao ay natulala. Sino ang mga taong ito at ano ang gusto nila sa pagkakataong ito? Gayunpaman, nagulat si Lanjiao na nasa karamihan. Kumislap ang silhouette niya at lumapag siya sa harap ng palanquan. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae, "Tita Yon, bakit ka nandito?" Tinanggal ni Tita Yon ang kanyang pinong gasa at lumitaw ang mukha ng isang magandang mature na babae. Siya ay tumingin kaaya-aya at marangal, malamig at hiwalay. Nagmukha siyang superior sa ibang tao hanggang sa may mga taong hindi nang ahas tumingin sa kanya. "Naparito ako upang lutasin ang ilang mga problema," sabi ni Tita Yon habang Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Linfang, na mukhang nagulat dahil nakatingin din ito sa kanya. Hindi mukhang bata ang babaeng iyon pero ang ganda ng balat. Bukod, siya ay tumingin napaka-elegante at ang kanyang lakas ay tila Kat-Anji Tangi. "Linfang, tama ba?" Sinabi ng mature na babae kay Linfang. "Talaga?" Sabi ni Linfang habang tumatango at idinagdag. "May problema ba? May problema?" Sabi ng mature na babae habang tumatango at nagpatuloy. "Linfang, last time sa Dream Pavilion, nakakuha ka ng isang sinaunang kaldero, wala itong silbi sa iyo at gusto naming bawiin. Ibabalik namin sa iyo ang iyong mga dalisay na bato, paano iyon tunog?" Ang sinaunang Dragon Cauldron. Si Linfang ay natulala. Ang mga taong ito ay dumating dahil sa sinaunang Dragon Cauldron. Hindi maiwasan ni Linfang na magkaroon ng masamang pakiramdam. Ang babaeng iyon ay nagsasalita sa pangalan ng Dream Pavilion, halatang isa siya sa mga miyembro ng management. Siya ay, laban sa lahat ng inaasahan, ay dumating dahil sa Dragon Cauldron, malamang na nalaman niya kung anong uri ng bagay iyon. Sa frame ng auction, walang panuntunan na nagsasabi na ang mga item ay kailangang ibalik sa anumang sitwasyon. Sabi ni Linfang na tila walang pakialam habang nakatingin sa kanyang kausap. Halatang ayaw niyang iabot ang kaldero. Nataranta rin ang mga tao. Tama si Linfang, kailan pa nagkaroon ng karapatan ng mga tao sa auction na hilingin sa mga tao na ibalik ang mga nakuhang bagay. Imposible iyon. Si Linfang, na may pinakamataas na bid, ay nakakuha ng kaldero, na ngayon ay pag-aari niya. Malansa ang kwento. Maaari kong ibigay sa iyo ang dobleng halaga ng mga bato ng kadalisayan para dito upang mabayaran ang pagkawala. Sabi ni Tita Yon na mukhang matyaga at mahinahon. Ang dobleng halaga. Ang sinaunang Dragon Cauldron ba ay nagkakahalaga lamang ng 4,000 purity stone na may katamtamang kalidad. Ito ay isa sa 10 sinaunang kaldero, ito ay hindi mabibili ng salapi, ito ay isang tunay na kayamanan. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng purity stones, gusto ko ang kaldero. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Sa kanya na ang kaldero, hindi na niya kailangan pang i-justify ang sarili niya. "Lin Feng, binili mo ang kalderong iyan sa halagang 2,000, ngayon, bibigyan kita ng 10,000 at ibabalik mo ito sa akin." Patuloy ni Tita Yon. "Sinabi ko na nagustuhan ko ang aking kaldero at kahit gaano karaming mga batong kadalisayan ang ihandog mo, hindi ko ito ipagpapalit." Sabi ni Linfang sa mahigpit at matatag na paraan na nagdulot ng kakaibang ekspresyon sa mukha ng babae. "Tita Yon, anong problema?" Sabi ni Lanjiao na naramdamang may mali. Parang may masamang mangyayari sa pagitan ni Tita Yon at Linfang. "Jiao Jiao, wala itong kinalaman sa iyo." Walang pakialam na sabi ni Tita Yon. Kaagad pagkatapos, tumingin ulit siya kay Linfang at sinabi, "Walang silbi sa iyo ang kalderong iyon. Gayunpaman, kailangan natin ito, sana ay maibigay mo ito sa Dream Pavilion, hindi maiiwasang magpasalamat tayo." Si Linfang, tulad ng dati, ay umiling. Sa wakas, ang pasensya ng babae ay umabot sa limitasyon nito. Isang malamig na enerhiya ang lumitaw sa kanyang katawan, na nagpang-inag kay Lanjiao. "Anong trahedya? Hindi mo alam kung paano makilala ang mabuti sa masama," sabi ni Tita Yon sa mahinang boses. Nakita niya ang hitsura sa mukha ni Lanjiao na malungkot dahil sa mangyayari, ngunit hindi nakilala ni Linfang ang kabaitan ng ibang tao. "Paano kung gusto ko ang item kahit na ano?" Dagdag ni Tita Yon. Nagulat si Linfang. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Ang Dream Pavilion ay nagbebenta ng mga bagay na inilagay ng ibang tao para sa auction. Ikaw, ang Dream Pavilion, ang bahala sa pagbebenta. May nakuha ko at binigay mo sa mayari ang purity stones pero ngayon, lumapit ka sa akin at humingi sa akin ng kaldero sa ngalan ng Dream Pavilion, ano ang ibig sabihin nito?" Nang marinig ng babae si Linfang, nanatili siyang hindi natinag. Malamig na sinabi niya, "Ang sinasabi ko lang ay kailangan mong ibigay ang sinaunang kaldero kung hindi ay pagsisihan mo ito, ang kahihinatnan ay kakilakilabot." Nang marinig ng karamihan ng babae, nagulat sila, sunod-sunod na nangyayari ang mga problema para kay Linfang, wala man lang siyang oras para lutasin ang mga lumang problema at may mga bagong problema na lumitaw. Ang Dream Pavilion ay nakakagulat na gusto ring lumaban kay Linfang ngunit ang lakas ng mga taong ito ay mas nakakatakot kaysa sa Conver Castle Organization. Simula kailan naging napakawalan diyan ang mga tao sa Dream Pavilion?
Pabirong sabi ni Mr. Go. May mga lumalabas na bowl ang apoy mula sa kanyang kamay at umiikot sa kanyang paligid. Iniwan niya si Mo Kanglan at bumalik kay Lin Fang. Agresibo siyang nakatitig kay Tita Yon. Hindi ko alam na ganoon pala kitakam ang Dream Pavilion. Kung sinubukan ng ibang tao na magnakaw ng mga bagay na nakuha sa auction, hindi ako magtataka ngunit ikaw, Dream Pavilion, hindi ko inaasahan na protektahan mo ang mga taong kumukuha ng mga item sa iyong auction, naiintindihan ko iyon, ngunit ang pagnanakaw ng mga bagay na iyon. Sarili mo, wala ka bang pakialam sa mukha? Maraming tao ang lihim na tumanggo nang marinig nila si Mr. Go. Sa katunayan, ang pag-uugali ng mga taong ito ay labis na pinalaki. Ang kayamanan na iyon ay nakuha sa kanilang auction, dapat nilang protektahan ang kanilang reputasyon sa halip na subukang magnakaw mula sa kanilang sariling mga customer. Hahaha. Tumawa si Mo Kanglan. Sinulyapan niya si Tita Yon, ngumiti ng masama at nagsabi. Walang kahihiyan man sila o hindi magiging problema mo kapag patay ka na, itigil mo na ang pagsasalita ng walang kabuluhan. Narinig mo ba siya? Malamig na sabi ni Tita Yon kay Lin Fang. Ayokong patayin ka, kung susundin mo at ibibigay mo ang kaldero, hindi ako sasali, pero kung hindi. Tita Yon. Sigaw ni Lan Zhao na ang mukha ay namutla. Gusto ni Tita Yon na maging magkaibigan sila ni Lin Fang. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakakagulat na gumagawa siya ng kaaway at nagbabantang papatayin si Lin Fang. Zhao Zhao, sinabi ko na sa iyo na ang lahat ng ito ay wala sa iyong negosyo. Sabi ni Tita Yon na tila malamig. Kinagat ni Lan Zhao ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Ang Condor Castle Organization at ang Ice and Snow Mountain Village ay hindi nagawang hawakan si Lin Fang, maaring ang huling grupo ang mamamahala sa kung ano ang hindi nagawa ng iba. Malinaw kay Lan Zhao ang sitwasyon, kung lalaban si Tia Yun laban kay Lin Fang, ito ay magiging isang panig na labanan na pabor sa kanya at walang pagkakataon si Lin Fang na takasan ng pinagsamang puwersa. Sa sandaling iyon, huminto sa pag-aaway sina Meng Qing at Bing Hiteng at bumalik si Meng Qing sa tabi ni Lin Fang. Ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang ay malamig. Si Lin Fang ay patuloy na pinagbabantaan sa Celestial River. Ang mga taong ito ay maimpluwensyang lahat at makapangyarihan kung kaya't maaari nilang bantaan si Lin Fang hanggat gusto nila, dahil hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang pigilan ang mga makapangyarihang ito. Mga pangkat. Kung napakalakas ni Lin Fang, sino ang maglalakas loob na magsalita sa kanya ng ganoong paraan? Gusto pa nilang nakawin ang kayamanang nakuha niya sa auction. Napakagaling, sabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Tita Yon. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at malamig niyang sinabi. Napakalakas mo kaya naiisip mo na kaya mo akong takutin kahit kailan mo gusto. Kung hindi ko ibibigay ang gusto mo, papatayin mo ako, kumbinsido ka na sayo na ang sinaunang kaldero, di ba? Napakunot ang noo ni Tita Yon at nakitang lalong nagiging masama ang ngiti ni Lin Fang at pagkatapos ay sinabi niya. Narinig na ng lahat ang kanyang mga salita, alam na ninyong lahat kung gaano kawalan diya ang mga tao sa Dream Pavilion. Nakapagtataka, gusto nilang nakawin ang sinaunang kaldero na nakuha ko sa kanilang establisamento. Si Tita Yon ay natigilan at pagkatapos ay malamig na sinabi. Tumahimik ka, binyantaan mo ako ng kamatayan at ngayon gusto mo akong manahimik tungkol dito. Sa tingin mo ba ay automatikong magiging iyo ang kaldero kapag namatay ako? Ikaw ay walang muwang, katawa-tawa at lubos na maranak. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng walang pakialam. Pagkatapos ay sumigaw siya ng buong puso, nakakuha ko ng isang sinaunang kaldero na nakakagulat na isa sa 10 maalamat na kaldero mula sa mga kwento. Ang sinaunang kaldero ay talagang ang kaldero ng mga makalangit na dragons.